Ang nakaraan, nagawang talunin ng ating bida ang kanyang kalaban na may mataas na ranggo sa White Blood Cult. Kaya lang hindi niya ito napatay dahil hinarang ito ng senior ranking na kalaban para iligtas, na hinayaan na lang rin nila Rimmer na makatakas ang mga kalaban, dahil sa oras na labanan nila iyon, mapatay man nila tiyak na maraming mamamatay sa kanila. Pagpapatuloy, matapos ang tagpong iyon, agad na nagtungo ang pangkat ng ating bida sa kanilang tinutuluyan para magpagamot ang mga may pinsala sa naganap na labanan. Dito ang mga ito ay nag-usap-usap patungkol sa ating bida, iyon ay dahil hindi pa rin nagigising si Raon sa mga sandaling ito, 3 araw na ang lumipas na tutulog lang raw si Raon na parang patay ito. May mga ilan pang nagsabi na kadalasan raw ay dapat gising na si Raon, pero ngayon bakit hindi pa raw, kaya nag-aalala sila sa kalagayan ng ating bida, na naririnig naman ito ni Martha. Naririnig ngayon ni Martha ang sinabi ng kasama na ang nakalaban ni Raon na vice leader ng pangkat na nakasagupan nila ay hindi rin daw basta-basta. Sana raw ay gumising na ang ating bida, kaya si Martha ngayon malungkot sa mga sandaling ito. Kahit na malungkot ito ngayon, sumagi sa isipan niya na talagang kahanga-hanga raw si Raon, sa pinakita nitong pag-lead sa kanila lalo na sa kanya na naging pabigat noong mga laban na iyon. Para kay Martha, ang isang expert level na swordsman na matalo ang isang 7th ranking na apostle ng White Blood Cult ay talagang kahanga-hanga ng sobra-sobra, at nagawa pa ni Raon na tumayo ng harapan sa isang 10th apostle na marami ng pinsala sa katapan at injured na, talagang ibang klase raw ang ating bida. Alam ni Martha na ginawa ito ni Raon para sa kanya kahit alam ng ating bida na hindi nito magagawa ng manalo sa kanyang kalagayan. Hindi lamang iyon ang nagpamanga ng sobra-sobra kay Martha, iyon ay dahil hanggang dulo ay sinuportahan raw siya nitong si Raon, para lang makatayo rin siya ng harapan sa kalaban. Dahil doon, ang bagay na gumugulo sa kanyang isip dahil sa White Blood Cult ay unti-unti nang nawawala na sa kanyang sistema ngayon. Kaya rito ay talagang lubos itong nagpapasalamat kay Raon sa lahat ng ginawa ng ating bida sa kanya, kaya lang nag-weigh guilty ito sa sinapit ni Raon. Kaya rito ay talagang nagmamakaawa ito na sana raw ay gumising na ang ating bida. At habang alalang-alala ito sa kalagayan ng ating bida, isang tinig ang nagmamadaling sumigaw, gising na si Raon, gising na siya, sigaw ng boses na ikinagulat ng mga ito sa balitang kanilang narinig. Nagtanong si Byrne, ano iyon Dorian? Bakit ka sigaw ng sigaw? Tanong nitong si Byrne, na si Dorian ay pupangas-pangas sa hingal ngayon, sabi ni Dorian, si Young Master, ay hindi si Vice Leader ay gising na, sabi nito habang hinihingal. Dito nga sa silid ng ating bida ay nakaupo na itong si Raon, bumalik na sa ulirat at okay na uli ang kanyang pakiramdam. Dito ay agad na pinatawag ng ating bida ang kanilang pangkat ang mga kasama nito, at binati ang bawat isa na mahusay ang ginawa ng mga ito para sa grupo, na nabalitaan rin niya ang ilan sa mga nangyari pagkatapos kay Byrne Zighart. Nagpapasalamat si Raon na kahit biglang napakahirap ng misyon na kinaharap nila ay wala pa ring nasawi sa kanila. Dito ay nagpaalala pa ang ating bida, na kahit raw na nagtagumpay sila sa kanilang unang misyon bilang isang ganap na bagong grupo sa angkan ng Zighart ay hindi dapat magpakampante ang mga ito at magyabang, kailangan raw nilang pag-aralan ang lahat ng kanilang pagkakamaling nagawa. Dito ay inisa-isa ni Raon ang lahat pangkat sa kanilang grupo na sumama sa misyon, kaya ang mga ito ay kinakabahan, iyon ay dahil napakarami nga nilang nagawang mali. Unang tinawag nito ay ang Team 2 na hawak ni Runan, maganda raw ang ginawa ng mga ito sa paglipat ng mga hostage sa ligtas na lugar, at nagprotekta sa mga ito, kaya lang nabigo raw ang mga ito na kontrolin ang ilang tao habang nasa kalagitnaan ng misyon. Sa susunod raw ay siguraduhing alam ang lahat ng bilang ng hostage at dapat makontrol lahat para masigurado na walang mapapahamak sa mga ililigtas nila. Sunod na binanggit ay ang Team 3, na hawak naman ni Byrne, na gamit ang Gale Formation nila. Pero dahil sa pamununo ni Byrne ilan lamang raw ang tamo sa kanila ng mga pinsala, kaya salamat raw kay Byrne at sa buong grupo, na nagpasalamat naman itong si Byrne sa papuri ng ating bida. At huling tinawag ay ang Team 1, ang team na hawak ni Martha, na ikinagulat ni Martha. Iyon ay dahil alam niya na sa grupo siya ang naging sakit sa ulo sa unang misyon nila dahil nagpadala siya sa kanyang emosyon. Sabi ni Raon, ang team ninyo ang pinakapasaway sa misyon na ito, ikaw ang leader nila, kaya lang bulag ka sa iyong galit, at mga miyembro mo naman parang mga langaw na sumusunod sa iyo na hindi maintindihan kung ano ang mga gagawin, kaya dito si Martha ay napayuko na lang sa kahihiyan.
Paalala pa ni Raon, kung isang ganap na digmaan raw ang naganap at hindi raid, tiyak raw maraming nasawi sa grupo ni Martha. Dagdag pa ng ating bida, alam kong nagtatanim ka ng galit sa White Blood Cult, pero tayo ay nasa isang misyon ngayon, at ikaw ang leader ng iyong pangkat, kailangan mong unahin ang kapakanan ng iyong grupo at ng misyon, kailangang mailigtas ang mga hostage, at siguraduhin ang kaligtasan nila kaysa unahin ang paghihiganti mo. Naiintindihan mo ba leader ng Team 1 ang lahat ng sinabi ko? Tanong ni Raon, na si Martha ay natahimik ngayon, iyon ay dahil talagang paiya ito, na malinaw rin sa kanya ang lahat ng pagkakamali niya sa misyon. Dahil doon, agad yumuko si Martha sa harap ni Raon, at umamin na pagkakamali niyang lahat ang nangyari sa kanyang pangkat, at hindi siya naging maingat sa kanyang mga galaw. Muling nagsalita ang ating bida at binanggit ang bayan na kinapabilangan ni Martha noon, bayan na kung saan winasak ng White Blood Cult, kaya agad nanlaki ang mata nito nang banggitin ito ng ating bida. Dito ay sinabi ng ating bida kay Martha na ang kanilang pangkat ay isang pamilya, iisa silang lahat, hindi sinasabi ni Raon na ang paghihiganti ni Martha ay laban rin ng kanilang pangkat, pero sinisigurado ni Raon na sigurado raw na makakaharap uli nila ang White Blood Cult sa susunod kaya hindi raw kailangang mag-alala si Martha mapapatay rin daw nila ang mga iyon sa susunod. Sabi pa ni Raon, kapag panatag ka na, kapag handa ka na, maaari mong ikwento sa amin ang buong katotohanan sa nangyari sa iyong bayan. Sabi ni Raon para ipalagay ang loob ni Martha sa kanilang grupo at magtiwala na ito sa susunod na pwedeng sumandal si Martha sa kanyang kagrupo para matapos ang problema nito. Umuo lang si Martha at nagsabi na ipapaalam raw niya sa susunod, sabi nito na malungkot pa rin ang mukha nito. Matapos pagsabihin ni Raon si Martha sa lahat ng pagkakamali nito, idinugtong niya ang papuri na dahil sa ginawa ni Martha sa pagpigil sa galaw ng ikapitong ranggo ng apostle ng kalaban ay nagawa nilang matalo ang kalaban, kaya salamat raw kay Martha, na nagulat ang isang ito na pinahalagahan ng ating bida ang kanyang ginawa kahit may mga mali silang nagawa. Dahil sa papuri ng ating bida nagulat ang mga tauhan ni Martha, kaya pinuri rin nila si Martha na nagawang magpatama ni Martha sa isang halimaw na ranggo ng White Blood Cult na nailang naman ang babae sa nangyari ngayon, na si Raon ay masaya ngayon sa nakikita niya, ganitong uri ng leader ang ating bida, hindi lamang nito pinapuna ang lahat ng pagkakamali na nagawa ng kanyang nasa sakupan, kundi ibinibigay rin ang mga nararapat na papuri na dapat matanggap ng mga ito. Lalo kung karapat dapat naman talaga rin purihin ang kanyang mga tauhan. Matapos noon, ay agad na pinatunog ng ating bida ang kanyang palad ng malakas para kunin ang atensyon ng lahat ng mga kasama nito, at nagsabi na tapos na ang kanilang meeting ngayon, na pwede na ang mga ito na magsialis at pumunta sa kanilang mga gustong puntahan. Ayun na nga, naglakad-lakad na paalis ang mga kasama ni Raon, ganun rin si Burren na nasa unahan lang niya Nodjan. Kailangan na rin nilang maghanda para magpatuloy sa susunod nilang gagawin. Dito ay tinawag ng ating bida si Burren, dahil kailangan rin niyang makausap ito dahil may problema ring dala-dala si Burren, lalo pat tingin ng ama nito sa kanya ay walang kwentang anak, dahil nga si Raon lagi ang numero 1 sa kanila. Ano po yun Vice Leader? Tanong ni Burren ang nilingan niya ang ating bida, sabi ni Raon, alam kong napakahirap ng dinadala mo ngayon, pero lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Sabi ng ating bida, na naguguluhan ngayon si Burren sa sinasabi ni Raon at bakit niya ito ginagawa. Dito bago tumalikod ang ating bida, sinabi ni Raon na talagang maaasahan niya ang lahat ng miyembro ng kanilang pangkat, at ngumiti ito, na nagsabi na kailangan raw niya sa grupo si Burren. Sambit nito para palakasin ang loob ni Burren at ipaalam na may bilang at malaki ang kakayanan ni Burren na mamuno at magbigay ng tagumpay sa kanilang mga misyon. Sige umalis ka na at magpahinga. Utos ng ating bida, na si Burren ay nagulat sa mga sinabi ni Raon, dahil assurance iyong mga katagang binitawan ng ating bida, isang lunas sa puso ng taong tinitignan ang sarili na walang kwenta o bilang sa kanilang pamilya, kaya sa mga sandaling ito, ang madilim na puso ni Burren na gawa ng kanyang ama ay unti-unti na ngayong napapawi. Ito ang ama ni Burren na sumairan ang puso ng kanyang anak, sabi nito, hindi ko kailangan ang anak na mangmang at mahina, sabi nito, ganitong uri ng leader ang ama ni Burren, pag walang silbi itatapon na. Ang ating bida naman ay taliwas, kailangan kita Burren, isang pamumuno na yumayakap sa kahinaan ng kanyang miyembro at tinutulungan ang mga ito na humakbang pasulong para mas lalong lumabas ang mga potential ng mga ito. Kaya dito ay hindi makapagsalita si Burren, tahimik lang,
unti-unti na uli itong nagkakaroon ng kumpiyansa sa kanyang sarili ngayon. Matapos ng tagpong iyon, naglakad-lakad na itong si Bern, tahimik pa rin, pero mas iba na ang laman ng isip at puso nito ngayon, kahit papano ay nadiligan na ang puso nitong tuyo sa mga sinasabi ng ating bida. Dahil sa tagumpay na naganap sa misyon ng pangkat ng ating bida, sa mga sandaling ito ay oras na para mag-column sa Porban para isara ang misyon, dito rin ay nagpapaalam na sila sa kabilang pangkat na naging kanilang alalay sa misyon na ito. Kinaalis na rin ng ating bida ang pangkat ng Balcar sa lugar na ito, dahil wala nang gagawin ang mga ito. Dahil lahat ng ulat ay nasa grupo ng ating bida, ang prinsesa naman ay wala ring masabi, dahil sunod sa Niran na ito ngayon kay Raon. Matapos noon, ay nagtungo na sila sa opisina ng mayor ng Proban para kunin ang gantimpala nila para sa tagumpay ng kanilang misyon. Dahil ang pangkat ng ating bida ay isang bagong pangkat lang sa angkan ng Zighart, wala silang sapat na pondo, kaya dito ay medyo malaki ata ang hininging kapalit ng ating bida, dahil napahawak na lang sa ulo ang mayor, na si Raon naman ay walang magawa dahil nangangailangan rin ang grupo niya, hindi naman panlalamang pero sapat lang sa sakripisyo nila, dahil napakabigat ng misyong kinaharap nila para iligtas ang mamamayan sa lugar na ito. Matapos matanggap ang gantimpala, agad-agad na silang nagtungo sa teritoryo ng Zighart para magbigay ng ulat sa pinuno ng angkansa. Kaganapan ng kanilang misyon. Dito ay nasa harap na sila ng pinakamataas na nilalang sa buong Zighart, at bilang si Raon ang representative ng kanilang grupo siya ang humarap sa kanyang lolo. At dito ay ikunuwento ni Raon ang lahat-lahat ng naganap sa misyon nila sa Porban, kasama roon ang magawang matalo ng ating bida ang isang master level na swordsman, gayong nasa expert level lamang ang kanyang apo. Matapos ibahagi ang lahat ng naganap, nagpasalamat itong ating bida, at nagsabi na iyon lamang raw ang lahat-lahat ng nangyari sa kanilang misyon. Dito ay binanggit nito ang mga bagay na nagpatuwa sa kanya, sabi nito, nagawa mong manalo sa competition laban sa Balcar, natagpuan kung saan naruroon ang mga white blood cult sa branch nila sa Proban, at nagawang talunin ang 7th rank king na apostle nila na isang master, pag-uulit ni Glenn. Dito ay nagtataka si Raon, masyadong kalmado raw ang kanyang lolo, hindi kagaya ng normal na nakasanayan niya na para bang laging high blood. Dito ay nagpakita na si Wrath, sabi nito, syempre naman, anong reaksyon ang gusto mong makita sa mga nagawa mo? Napakasimple lang noon, pangbata, para sa isang tulad ko na isang monarch, at tulad ng iyong lolo, kaming mga malalakas ay wala lang sa amin ang nagawa mong iyon, nasabi naman ng ating bida, tumigil ka nga, dahil ayaw na naman patalo ni Wrath. Mahusay Raon, sabi ng lolo ng ating bida, na ngayon ay nagulat si Raon, dahil ibang uri ng papuri ang natanggap niya ngayon, ramdam niya ang pagmamahal, ibang-iba na Glenn sa kilala niya noon. Alam kong iyon ang unang misyon mo bilang isang swordsman, kaya alam kong kinabahan ka pa, pero mahusay ang lahat ng ginawa mo hanggang dulo, lalo na nang gawin mong supporting group lang ang mga taga-Balcar, kahanga-hanga iyon. Dagdag pa ni Glenn, at mas lalong nakakahanga na walang namatay sa pangkat ninyo kahit nakaharap na ninyo ang isa sa 5 demon, karapat-dapat na mabigyan kayo ng gantimpala. Sabi ni Glenn na tuwang-tuwa ngayon ang mga ito sa kanilang narinig, dahil pinupuri ngayon sila ng nakakatakot na si Glenn, hindi raw normal. Kaya rito bilang isang pinuno, ang mga susunod na gagawin niya ay napakahalaga para sa baguhan na swordsman ng kanilang angkan, na dapat pangalagaan ang mga ito para sa ikauunlad ng pamilya. Tumayo si Glenn, at nagsabi na tiyak raw may makakarinig ng tagumpay na nakamit nila, ang iba ay tiyak na mamaliitin sila, at maaaring kalabanin ang mga ito, ang iba naman ay talagang susubukan kung totoo ba talaga ang lakas ng mga baguhang ito, kaya may kailangang ibigay si Glenn sa mga ito para magkaisa palalo at mas lalo pang lumakas. Sabi ni Glenn, ang pagkakaisa ninyo ay nabuo simula ng nasa ikalimang pagsasanay pa kayo, hindi nagpatalo sa ibang grupo, pagdating sa lakas, talino talagang hindi kayo natatalo. Dito ay ikinumpas ni Glenn ang kanyang mga daliri at biglang lumabas ang lihim na silid-aklatan nito na naglalaman ng lahat ng mga lihim na pamamaraan ng pamilyang Zighart. Ang mga ito ay hindi makapaniwala na nakikita nila ngayon ang Library of Enlightenment, o ang silid-aklatan na naglalaman ng karunungan kung paano sila lalakas, naririnig lang nila ito noon, ngayon ay nasa harapan na nila ngayon. Sabi pa ni Glenn na ito raw ang gantimpala niya sa tagumpay ng pangkat ni Raon na talunin ang Balcar at ang White Blood Cult, itapat lang raw ng mga ito ang kanilang kamay sa library,
At may kusa ng lilito na aklat para sa mga ito na angkop sa abilidad ng bawat isa, nasabi naman ni Raon na mauna na ang mga kasama niya na kumuha ng aklat, at huli na siyang kukuha. Dahil doon, sinimulan na nga nila Runan ang pagkuha ng aklat na nababagay sa kanila, dahil ang lihim na aklatan na ito ni Glenn ay may kakayanan na malaman kung saan malakas at mahina ang isang mandirigma, at iyon ang ibibigay na aklat sa mga ito. Kumuha na rin si Burren ng kanya, at nagulat rin ito sa aklat na napunta sa kanyang kamay ngayon. Ganon rin si Martha, sinabi ni Glenn na kunin ang mga ito at pag-aralan para mas lalong lumakas ang bawat isa pa sa kanila at mas lalo pang maging handa sa mga susunod na makakalaban nila na mas malalakas pa. Dito ang martial arts na nakuha ni Dorian ay may kinalaman sa storage, talagang sakto sa specialty ng batang ito, dahil may magaling siyang magdala ng mga kagamitan sa isang maliit na lalagyan lamang, para siyang bulsa ni Doraemon, kaya ito ang aklat na napunta sa kanya. Ngayon ang huli naman na kukuha ng aklat ay walang iba kundi ang ating bida, malakas na ito ngayon, kaya ang aklat na nararapat rito ay isang aklat na higit na mas mataas kaysa sa mga kasamahan niya para mas lalo pa itong umunlad ng husto, kaya lang napapaisip ang ating bida kung ano ang makukuha niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at may kung anong aura ang umiikot rito na nakikipag-connect ngayon sa silid aklatan rito ngayon, sa ating bida taglay na nito ang Taewa Step, na hindi pa kumpleto. Palagay ni Raon kailangan pa niya ng mga pamamaraan sa paggalaw ng kanyang mga paa na babagay sa kanyang mga movement technique na nalalaman na. Dito ay wala pa ring lumalabas na aklat para sa ating bida, para bang natatagalan sa kung anong nararapat na aklat ang bagay rito ngayon. Dito ay nagtataka na ang ating bida, bakit raw ganito, bakit raw wala pa, hindi kagaya sa kanyang mga kasama na mabilis lang nabigay ang aklat, at nagtataka siya na ang Library of Enlightenment ni Glenn ay nararamdaman ni Raon na para bang umiiyak raw ang mga ito. Bakit kaya nangyayari ito sa harapan ng ating bida? Ano kayang aklat ang makukuha ni Raon ngayon? Abangan! Siya nga pala mga kaalyansa, muling magpapahinga ang artist ng kwento ni Raon, dahil tuwing nakaka-4 na linggo sila sa paggawa ng kwento, magpapahinga sila ng 1 linggo, at base rito sa kanilang update, ang balik nila ay sa June 19.